Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Binatikos ni Mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima ang mga naging pahayag ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa detalye, alamin natin yan mula kay Mari Ocampo. Mari. Hindi nga ikinatuwa ni Mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima ang naging depensa ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginanap nitong pre-trial hearing sa International Criminal Court. Tinawag na gaslighting ni de Lima ang naging depensa ni Attorney Nicholas Kaufman kung saan iginiit niyang hindi sapat ang mga pahayag ng kanyang kliyente noong kampanya kontra droga para maging criminally liable ito sa mga napaslang sa nasabing kampanya. Para sa kongresista, sinasanitize umano ni Kaufman ang mga salita ng dating Pangulo, kagaya ng pag-engganyo umano sa kapulisan na pumatay. Malinaw umano kasi na may koneksyon ang mga public statement ng dating Pangulo at mga pagpatay na nangyari sa war on drugs. So there is a clear, definite causal link between those public statements urging the killings and the killings. At nakaklarong, these are crimes against humanity. So gaslighting para sa akin yung ginawa ng Defense Counsel. Sa kabila nga nito, pinuri ni de Lima ang opening statement ng prosecution na ang pagsasailalim ni Duterte sa ICC ay para sa katotohanan at pagbibigay hustisya sa mga biktima. At yan muna ang ulat mula rito sa Batasang Pambansa. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Mari Ocampo. Kaugnay pa rin sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Makausap naman natin ang gisiginang Dalia Cuartero, isa sa mga kaanak na mga naging biktima ng extrajudicial killings noong Duterte administration. Ginang Cuartero, magandang hapon po. Ako po si Maan Macapagal ng PRTV News. Magandang hapon po. Ginang Cuartero, una po sa lahat ay kumusta po kayo at ang inyong pamilya na ngayon ay inaantabayanan ang pre-trial hearing ng dating Pangulo? Okay naman kami, masaya at least kahit papano. May pagbubukas na ng, hindi pa naman trial, pero okay, happy kami dahil sa kahit papano may pagbubukas ng liwanag ng hustisya. Napanood niyo ba yung unang araw kahapon ng confirmation of charges hearing ng dating Pangulo? Ano po yung naging reaksyon ninyo at ang inyong pamilya? Ayun nga po, talagang happy kami at sa wakas mabigyan na ng hustisya ang aming mga kamag-anak, mga kasamahan pa naming mga biktima, mabibigyan na ng hustisya sa wakas na matagal na naming hinihintay ito. Pero Ginang Cuartero, hanggang kahapon ay hindi niya inaamin yun, no, ang inyong mga aligasyon at sinasabing wala pang kredibilidad yung mga nagsampa ng kaso at ang posibleng witness sa mga insidente ng EJK. Ginang Cuartero, ano po masasabi ninyo? Ang masasabi ko po doon, yung mga tao lang na nagbubulag-bulagan ang maniniwala doon sa sinasabi kahapon ng abogado ni Duterte. Dahil malinaw naman sa ating lahat na totoong may mga biktima, totoong may mga napatay. At hindi biro, thousands, 30,000 po. Kaya hindi pwedeng i-deny nila na wala silang biktima, wala silang kasalanan. Matanong ko lang kayo, Ginang Cuartero, kaano-ano po ninyo yung kaanak ninyong namatay o nasawi sa madugong war on drugs? Anak ko po siya. At ilang taon na po siya nung mangyari yon? 26 po, namatay po siya sa bypass operation.
na March 25, 2019. Ano pong kaaligasyon sa kanya, binibintang sa kanya, Ginang Cuartero? Ayun po, notorious daw, nanlaban, pero sa totoo lang, naghatid lang po siya, nagpahatid lang po sa kanya yung kaibigan niya, na hindi niya akalain siguro na may mangyayari sa kanila. So isang kaso po ito ng mistaken identity na hindi... Parang lang po, yung dalawa po sila kasing biktima, ay tatlo. Kumbaga, nasa drug list yung dalawa, hindi niya alam na tinarget na pala. Sakay-sakay niya yung kaibigan niya, ayun po. Dahil nandun na siya sa area, sinama na siya. Okay. Panghuli na lang, Ginang Cuartero, ano po yung mensahe niyo sa pamilya Duterte at sa sambayanang Pilipino? Mensahe ko po, unang-una, sa dati nating presidente, huwag na po niyang i-deny ang mga kasalanan niya at magpakita na po siya sa mga biktima. Hindi po habang buhay na magtatago siya dahil malaking pasasalamat namin na hindi siya na-aproban doon sa interim release niya dahil kung na-aproban siya, andyan na lang siya sa ICC, ayaw niya pang magpakita. Ang mensahe ko din naman sa mga kababayan natin na huwag po silang maniniwala na walang biktima si Rodrigo Duterte dahil kitang-kita po natin, wag po tayong magbulag-bulagan. At saka, yung mga taong nambaba sa amin, ang mga bayaran kami, hindi po kami bayaran dahil lumalaban kami nang walang anumang kapalit. Yun lang po. Okay, maraming salamat sa tiwala at hangad namin na makamit ninyo ang hustisya sa lalong madaling panahon. Magandang hapon, Ginang Dalia Cuartero. Thank you po. Samantala, pinag-aaralan muna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung gagawing regular na holiday ang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon kay Palace sa Press Officer, Undersecretary Claire Castro, pag-aaralan ng Pangulo ang mga panukala dahil maraming sektor ang maapektuhan tulad ng ekonomiya. Naghain na ng panukala sa Kamara na gawing regular holiday ang February 25 bilang paggunita sa EDSA Revolution. Mga kaserbisyo, huwag pong kalimutang tumutok sa PRTV dahil mapapanood na mamaya ang ikalawang araw ng special coverage ng inyong PRTV Prime Media na Duterte sa ICC, Crimes Against Humanity. Ngayong alas 5 ng hapon po yan, bago ang Arangkada Balita. Mapapanood ito sa free-to-air, BIN Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Kaya tutok lang, kaserbisyo. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air, BIM Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.